We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Kabilang ang OFW na tubong Pangasinan sa mga namatay sa girian ng Israel at grupong Hamas. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nakumpirma na ang pinangangambahan. 2 Pinoy ang nasawi sa unang bugso ng pag-atake ng teroristang Hamas sa Israel nitong Sabado. 33 anyos na Pinay caregiver ang isa na tubong Pangasinan at bagong kasal pa naman. Yung isa po ay habang pinipwersa ng militante mga terorista yung kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, niratrat po yung mag-amo, yung caregiver. Habang 42 anyos na lalaking tubong Pampanga ang pangalawa. Isa po ay pinatay, isa po siya doon sa mga natangay. Kasabay ng pagkondina sa mga pagpaslang, ikinalungkot ng Pangulo ang pagkasawi ng dalawa na hindi muna pinangalanan ng embahada sa pakiusap ng kanilang pamilya. Tatawagan daw ng Pangulo ang mga naulila. Inaabangan naman ang resulta ng DNA testing sa isa pang labi para matukoy. Ito ay sa isa pang Pinay caregiver. Sa mga nasugatang Pilipino sa Israel, isa na lang ang nagpapagaling sa ospital habang nakalabas na ang nakalanghap ng usok. Pareho na silang ligtas. Ang 3 Pilipinong hinahanap naman, maaari daw madagdagan dahil maraming hindi makontak ng kanilang kaanak base sa tawag ng Embahada ng Pilipinas doon. Sa kabila ng umiiral na tensyon, tigil deployment lang ng mga Pilipino roon ang inirekomenda at hindi ang mandatory repatriation o sapilitang pagpapauwi sa mga Pilipinong naroon na. I'm not recommending it now, and as the ambassador has mentioned, the killings happened on day 1 and the situation has considerably improved since then. Alert level 2, meaning restricted deployment. We're not going to deploy new workers. Hindi tulad ng bumubuti umanong lagay sa Israel, magulo pa rin sa Gaza dahil sa pagganti ng mga bomba ng Israel sa mga pinaniniwalaang kuta ng mga militanteng Hamas. 70 sa 137 Pilipino roon ay nanawagan ng repatriation o makauwi ng Pilipinas. Handa naman silang sunduin ng AFP gamit ang isang C-130 at isang C-295 na eroplano. We have identified first the temporary safe haven where we can bring our countrymen. We also identified airport of embarkation, 2 airports. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bunsod ng patuloy na gulo sa Israel, humingi na ng tulong ang mga kaanak ng ilang OFW sa OWA dahil hindi nila makontak ang mga mahal sa buhay sa Israel. May detalye si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Dumulog sa satellite office ng OWA sa Bacolod City ang kaanak ng OFW na si Loretta Alacre, 49 anyos, na tubong Cadiz City, Negros Occidental. Sa pangamba sa sitwasyon nito sa nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng bansang Israel at grupong Hamas. Ang last nga Bernes, ma'am, sang gabi, nang kontaklas sa akong mga tiya man. Muna lang ma'am last nga nag-day off sa ma'am. Dahil wala raw trabaho noong Biyernes, sumama ito sa iba pang Pilipino upang dumalo sa isang music festival sa Southern Israel. Ayon sa kasamahan ni Loretta, bigla na lang daw dumating ang mga armadong lalaki sa lugar at nagsimulang magpaputok ng baril. Kaya ang last nga istorya ma'am sang iyang friend man na bala ma'am, nga doon nakasurvive na mali. Sang aran sila kung nasagwa ma'am, gulpi lang kung may naglinupok pag nagdiraway, may siya yung ma'am ang natulala sa ma'am, iba niya nga upod,
nakadalaga na aran sa bunga ko sa ospital o siya mula nang way nakadoin kami kakontak siya kaya ang dulas ng ano ko naman do nabiyag sa ko naman sa Hamas. Not in the position to confirm that she's conceived. Bali, we just received a notification from her family last October 9, Monday. Then we have endorsed her case. Welfare officer sa Israel. Patuloy na umaasa ang pamilya na buhay at nasa mabuting kalagayan si Loretta. Ine-reactivate na ng Iloilo Provincial Government ang Operation Bulig Ilonggo Migrants Desk. Pinangunahan ito ng Public Employment Service Office at Provincial Defense Office. Bukas ito 24/7 at maaaring mag-contact sa kanilang mga hotline at social media accounts sa mga OFW o kanilang pamilya. Ipinakita ng OFW na tagagamot Surigao del Sur na nagtatrabaho bilang medical staff sa isang ospital sa Israel ang kanilang safety room sa Tel Aviv. Pinaalahanan na rin daw sila ng Israeli government na mag-ipon ng maraming tubig at iba pang pangangailangan. Mula sa GMA Regional TV, One Western Visayas, Aileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natagpo ang patay ang 5 magkakaanak sa nasunog nilang bahay sa Cagayan de Oro City. Tutukan sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ay, pensa kayang wire, nahulog ang wire, kailang linya. Pasado alas 8 Martes ng gabi, napulabog ang mga residente sa sitio Sumpong, Barangay Indahag sa Cagayan de Oro City. Matapos sumiklab ang isang malaking sunog sa lugar, umabot sa first alarm ang sunog. Idineklara naman ng BFP ang fire out pasado alas 10 ng gabi at sa loob ng nasunog na bahay, natagpuan ang 5 bangkay ng tao. Ang mga biktima, ang mag-asawang Meljen Galpo, 31 anyos. May bahay nito na si Manilyn Galpo, 30 anyos. Kanilang anak na si Yolem Galpo, 7 anyos. At Jolo Galpo, 4 anyos. At si Maggie Epanes, 25 anyos, na kapatid ni Manilyn. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon na ginagawa ng kabumbirhuan kasama ang kapulisan upang malaman talaga kung namatay ba ang mag-anak dahil nasunog ang kanilang bahay o sadyang pinatay talaga sila, lalo na't may mga ebidensya na pwedeng makuha dito sa crime scene, katulad na lamang nitong buhok na nakabuhol dito sa isang halaman. Napag-alaman pa ang nagkalat na dugo at tsinelas na naiwan malapit sa fire scene. Makikita rin ang isang baka sa lupa na tila may hinila sa lugar. Sasagutin naman ng LGU ang gastusin sa pagpapalibing sa mga biktima. Ang ama ni Manilyn at Maggie dumating naman sa Cagayan de Oro City mula sa Camiguin Island. Labis ang kanilang pagdadalamhati at nagulat dahil wala silang alam na kaaway ang kanilang mga anak. Kurat kayo. Bago mi tawag text anang mga alas 7. Wala na siya nagbalos dayon pag alas 8. Ang magulang na may nagtawag na ako nga nasunog ang balay. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang transport groups hindi pa tiyak kung makikiisa sa tigil pasada sa Lunes, October 16. Ang detalye sa live report ni Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Chris, bagamat sinuspindi na ni Presidente Bongbong Marcos si LTFRB Chairman Teofilo Guadis II, nanindigan ang grupong Manibela na tuloy pa rin ang kanilang nationwide transport strike sa Lunes, October 16. Matapos i-anunsyo ng grupong Manibela ang planong nationwide transport strike sa Lunes, October 16, hindi pa raw tiyak na mga transport group sa Camarines Sur kung makikiisa sila sa naturang tigil pasada. Dahil man sigurado. Taday pa man nasabi sa mo ang chairman mi. Kung magkano ang chairman mi, may ba kami? Kundi diretso kami. Bagamat wala pang desisyon ng mga transport group sa probinsya, hindi naman maiwasang mangamba ng ilang pasahero, lalo na ang mga may trabaho. Sana dahil manda, haraman mga eskwela, mga nagatrabaho. Sa ngayon, wala pa namang inilalabas na abiso ang mga school head at LGU sa probinsya kung mapapatupad ng class suspension sa darating na Lunes.
Naglabas naman ng memorandum ang City Government ng Angeles sa Pampanga para sa suspensyon ng face-to-face classes mula October 16 hanggang 17 bilang paghanda sa nakaambang nationwide transport strike. Hinikayat naman ng City Government ang mga paaralan na magsagawa ng online o modular learning bilang alternatibong pamamaraan sa pag-aaral ng mga estudyante sa October 16 at 17 dahil sa inaasang nationwide transport strike. Sa pakikipag-ugnayan ng City Government sa ilang transport group sa syudad, marami sa kanilang miyembro ang nagkumpirma na lalawak sa kilos protesta sa susunod na linggo. Kaya bilang paghanda at matiyak na hindi maapektuhan ng mga manggagawa at ilang commuters, naglabas na rin ang memorandum ang alkalde ng syudad sa mga City Hall employee na magsagawa ng carpooling mula October 16 hanggang 17. Umupa rin ang City Government ng mga rescue bus para umalalay sa mga individual na mga ngailangan ng transportasyon. Chris, nag-ugat ang planong nationwide transport strike ng grupo dahil sa pagkakadismay nito sa umano'y malawakang anomalya sa loob ng LTFRB. Samantala, handa at bukas naman ang LTFRB na makipagtulungan sa gobyerno para maayos ang serbisyo ng transport sector sa buong bansa. Chris? Maraming salamat, Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Nagsama-sama sa isang exhibit ang halos 30 local artists sa Batangas City para ipamalas ang galing sa visual arts. Tunghayan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Matapos ang 3 dekada, muling nagbabalik sa naging tahanan nito sa Museo ng Batangas ang Visual Arts Exhibition ng Batanggenyong Grupo sa Sining at Kultura o Bagsik. Tampok ang mga paintings ng 27 local artists na nakabase sa Batangas. Ipinapakita ang yaman ng kultura ng lalawigan mula sa kape, sayaw na subli hanggang sa pananampalataya. Gusto namin talagang ikalat ang kultura ng Batangas para sa ibang lugar. Meron ditong Santo Niño, figura ng Santo Niño, mga krus na makikita na galing mula sa Alitagtag, mga kape, talagang Batanggenyo makikita nyo. Malalim ang konsepto ng wood assemblage painting. Simbolo niya ng watawat ng Pilipinas na sagisag umano ng maalab na pagmamahal sa bayan. May mixed media art din na salamin sa pamumuhay ng mga Pilipino. Marami ngayon na nagsusulputan ng mga bata at may edad na at saka grupo dito sa Batangas na interesado. Para kay Luther na unang beses na sumali sa exposition, patunay raw na walang limitasyon ng imahinasyon pagdating sa sining. Marami na raw siyang entabladong napagtanghalan pero kakaibang talento raw ang naipamalas niya rito. Hindi pa huli ang lahat. May chance para ma-express mo, ay gawin mo lang para sa sining at kultura. Libreng mabibisita ng publiko ang exhibit. Ang grupo ng Bagsik bukas din sa pagbibigay ng libreng workshop sa mga nais pang mahasa ang kanilang talento sa pagpipinta. Plano pa ng grupo na mag-exhibit sa iba pang panig ng bansa. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Kasama sa paghahatid ng mga napapanahong balita ang Vista Mall Bataan. Mula ngayon, with Aji Kinisa, kids will say, I love Vegelicious. Kaya mag-Aji Kinisa para more meaty, more kisa. I love Vegelicious. Ajinomoto. Maayong adlaw mga kaigsunan, ilabi na sa atong mga ginikanan. Isip inyong Regional Director sa Department of Health dinhi sa Northern Mindanao, nag-auhag kaninyo mga bakumama o papavaksin. Siguraduho nato nga luwas ang atong mga chikiting sa polio, rubella o tetanus. Ato silang pabakunahan aron chikiting luwas. Sana mas madalas nilang ma-enjoy ang chicken ko. Ito ang sagot dyan, ang Crispy Fry. May deliciously crispier. Coat and fry lang. Nakakarami sila. Bukas ulit! Basta fried chicken, Crispy Fry. Ajinomoto. Ito ang inyong Regional TV News. Patay sa pamamaril ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek ang 4 na magkakamag-anak sa Nueva Ecija.
Tutukan sa report ni CJ Torida ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Patay ang 4 na magkakamag-anak matapos pagbabarilin ng 2 hindi pa nakikilalang sospek sa liblib na bahagi ng Barangay Calyos, Peñaranda, Nueva Ecija. Kinilala ng pulisya mga biktima na sina Melvin Gonzalez, 27 anyos, J.R. Quizon, 37 anyos, Reynaldo Quizon, 38 anyos, at Joseph Valdivicio, edad 38, pawang mag-uuling. Patuloy na ginagamot sa ospital ang isa pa nilang kaanak na si Jesse Valdivicio, 31 anyos. Base po dun sa lugar na pinangyarihan na aming aktual na inimbestigahan, moving itong mga vehicle. Ngunit yung bumaril sa kanila, alam na doon sila dadaan at madali silang patamaan dahil halos malapitan. Sakay ng garong ang mga biktima nang mangyari ang pamamaril. Patuloy na tinutugis ng PNP ang mga sospek na tumakas matapos ang krimen. Patuloy rin ang investigasyon ng PNP upang matukoy ang motibo at kung sino ang mga salarin. Meron na po kaming nakikitang motibo, subalit tinitimbang po namin kung ano po yung pinakamas mabigat na motibo. At dahil po yung pangyayari, obligado meron po talaga motibo. Samantala, sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pool sa CCTV ang pagsalpok ng isang rider sa nakahintong truck sa Bantay, Ilocos Sur. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakahinto na at nakasignal light ang wing van na ito na kakaliwasan sa bahagi ng Barangay Gimod, Bantay, Ilocos Sur nang biglang sumalpok ang isang rider sa likuran. Dinala agad sa pagamutan ng sugatang 21 anyos na lalaking rider. Sa kuha ng CCTV, maluwag ang kalsada at libre ang outer lane na dapat ay para sana sa mga slow-moving vehicle, ngunit hindi ito dinaanan ng rider. May dala rin umanong helmet ng rider pero hindi isinuot. Nasawi ang 52 anyos na si Melchor Molina matapos masalpok ng truck ang minamanahong bus sa bahagi ng Barangay Poblacion West, San Ildefonso, Ilocos Sur. Sa lakas ng impact, naipit ang bus driver. Sugatan naman sa insidente ang isang estudyante na isa sa mga pasahero ng bus. Ayon sa otoridad, nagkahandang makipag-ayos ang driver ng truck at naulilang pamilya ng biktima. Patay ang 27 anyos na babae matapos masagasaan ng jeep sa bahagi ng Otek at Bautista Street sa Baguio City. Ayon sa pulisya, tatawid sana ang biktima sa kalsada nang mangyari ang aksidente. Dinala pa sa ospital ang biktima ngunit binawian din ng buhay. Mahaharap sa kaukulang kaso ang driver ng jeep. Inararo ng isang SUV ang 3 iba pang sasakyan sa Lodge Street, Middle Quirino Hill sa Baguio City. Kabilang dito ang isang motorsiklo, taxi at isa pang pribadong sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang SUV. Nagtamo ng gasgas sa katawan ang driver ng SUV. Bumangga sa waiting shed sa Barangay Alas Asin, Mariveles, Bataan ang isang mini dump truck. Ayon sa driver ng truck, nawalan ng preno ang sasakyan kaya niya ito ibinangga sa waiting shed. Isa ang sugatan sa insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang fetus na nakasilid sa plastic bag at pinaniniwalaang itinapon sa basurahan sa Barangay Andagaw, Kalibo, Aklan ang natagpuan ng kolektor ng basura. Ayon sa Kalibo Police, habang binubuhat ng garbage collector ang mga basura papunta sa truck, bigla na lang daw nahulog ang nasabing plastic. At dito na niya nakita ang fetus na nakabalot pa sa boxer shorts. Agad itong dinala ng garbage collector sa police station. Itinurn over naman ng Municipal Social Welfare and Development Office ang nasabing fetus para mabigyan ng maayos na libing. Patuloy na inaalam ng pulisya kung sino ang nag-iwan o nagtapon ng fetus sa basurahan upang masampahan ng kaso. 3 ipo-ipo ang namataan sa karagatan ng Bayawan City sa Negros Oriental nitong Martes ng hapon. Sa video nakuha ni Cyrus Kiel Daito, makikita ang 3 namumuong ipo-ipo. Pag-amin ng uploader na natakot siya habang kinukuhanan ang namumuong mga ipo-ipo, lalo pat palaki ng palaki ang isa sa mga ito. Ayon sa kanya, matapos maglaho ng mga ipo-ipo, bumuhos ang malakas na ulan.
Kinumpirma ng Pag-asa Visayas na nagpalabas sila ng thunderstorm advisory sa southern part ng Negros Occidental na malapit sa Bayawan City. EAC Generals pinalasap ang unang talo ng LPU Pirates sa NCAA Season 99. Tunghayan sa report. Pinalasap ng EAC Generals sa LPU Pirates ang kanilang unang talo sa men's basketball tournament ng NCAA Season 99. Kinailangan pa ng EAC ng extra 5 minutes upang iposte ang 83-76 na panalo kontra LPU. Umabot pa sa siyamang kalamangan ng EAC sa pagtatapos ng third quarter. Pero nakahabol ang Pirates sa fourth quarter upang maitabla ang score. 74-all para sa overtime. Sa overtime, maagang nag-init si King Gortiza para sa EAC at nagawang tapusin ang laro para maiselyo ang panalo. Sa Game 2, red hot ang Mapua Cardinals sa kanilang third straight winning streak matapos talunin ng Letran Knights sa score na 77-71. Highlights ang slam dunk ni Kevin Santos ng Letran pero hindi ito sapat sa puntos ng Cardinals sa panguna ni Clint Escamis. Wala pang panalo ang defending champion na Letran Knights. Abangan naman sa Biyernes ang pagharap ng San Sebastian Stags at Perpetual Altas sa Game 1 at Arellano Chiefs laban sa EAC Generals sa Game 2, 2 p.m. live sa GTV. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Chris Zuniga, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Mula ngayon, with Aji Kinisa, kids will say, I love Vegilicious. Kaya mag-Aji Kinisa para more meaty, more kisa. I love Vegilicious. Ajinomoto. Ang mga balita ko ngayong Huwebes. Bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility, Super Typhoon na. Latest sa lagay ng panahon, tutukan. Celebrity couple Will at Jada Pinkett Smith, matagal na raw palang hiwalay. At ang lolang game sa mga paandar video ng apo. Nagyagmang. Yan at iba pa sa mas pinaagang Balita Ko. Ito ang inyong Regional TV News. 10 kabahayan na nasa gitna ng sapa sa Cebu City, dinimolish ng likol na pamahalaan. Ang buong detalye sa report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Tila nagiging ordinaryo na ang malawakang pagbaha sa Cebu City sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Kaya puspusan ang clearing operation na isinagawa ng lokal na pamahalaan. Isa sa mga nakita nila ang mga bahay na ito na itinayo sa gitna ng sapa sa barangay San Roque. Ang mga haligi ng bahay ang bumabara sa mga basura at mga bagay na inaanod papunta sana sa dagat. Mauna yung priority ni General Simato pagkakita niya nga naay mga kabalayan tunga sa sapa. Isa sa mga bahay na giniba ay pagmamay-ari ni Lisa Javier. Ayon sa kanya, 3 dekada na umano siyang naninirahan sa lugar. Payag siyang ilipat sa relocation site basta bigyan sila ng ayuda. Nagkinahanglan dyan may financial kaya ang pagpasaka sa mga gamit na mo dito, sir. Ayon kay Cebu City Councilor Jerry Guardo, pinapili nila ang mga apektadong residente, relocation o pera. Maliban sa paglilinis sa waterways, tinitingnan rin nila ang kapakanan ng mga naninirahan sa sapa lalo na kung tataas ang level ng baha. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang LPA binabantayan ng pag-asa sa loob ng PAR. Tutukan sa report. Mga kapuso, hindi lang isa kundi 2 low-pressure area na ang binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ng pag-asa ang isang LPA sa layong 860 kilometers silangan ng Eastern Visayas, habang ang pangalawang low-pressure area nasa 135 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Mababa naman ang tsansa ng mga nasabing LPA na maging bagyo.
Ang LPA nga na nasa east of Visayas inaasahang sasama bilang trough o extension ng isang super typhoon na may international name na Bolaven. Sa mga susunod na oras, unti-unting lilihis papalayo ng PAR ang nasabing super typhoon. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Aurora. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang bahagi ng bansa. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Kaya dapat maging alerto mga kapuso. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Chris Zuniga nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mahigit sa 1,000 na kaso ng influenza-like illnesses ang naitala ng Iloilo Provincial Health Office mula Enero hanggang Setyembre 2023. Sa datos ng Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit ng Provincial Health Office, umabot na sa 1,929 ang mga kaso ng influenza-like illnesses o trangkaso sa probinsya mula Enero 1 hanggang September 9 ngayong taon. Karamihan sa mga pasyente ay nakaranas ng lagnat, ubo at pananakit ng lalamunan. Kaya inabisuhan ito ang publiko na agad magpakonsulta sa doktor kapag nakaranas ng anumang sintomas ng trangkaso. Ayon sa PHO, ang pagtaas ng kaso ng trangkaso ay dahil na rin sa pabago-bagong panahon. Agaw atraksyon ang makukulay na costumes at pailaw sa Parade of Lights sa Pilar, Sorsogon. Tunghayan sa report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Tila napaaga ang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa bayan ng Pilar, Sorsogon. Napuno ng makukulay na ilaw ang mga kalsada sa bayan dahil sa idinaos na Parade of Lights na bahagi ng selebrasyon ng Parao Festival. Naging sentro rin ng atraksyon ang makukulay na costumes ng mga kalahok at ang naggagandahang floats ng mga fantasy characters na napapalibutan ng mga light art. Dahil dito, hindi raw nasayang ang paghihintay ng mga tao matapos makita ang ganda ng aktibidad. Napakagandang makulay. Tsaka mga nag-e-effort kasi talaga sila. Yung mga kanya-kanya po nilang mga performance po. Maging ang mga kalahok sa Parade of Lights, hindi rin daw nasayang ang ginawa nilang paghahanda matapos makita ang kasiyahan ng publiko. Nagpa-practice po kami at lahat naman po kami na sumali sa Parade of Lights. Talagang nagpa-practice po palagi. Layunin din ng nasabing pagdiriwang na ipamalas ang talento ng mga tao at ang yaman ng kultura at tradisyon ng bayan. Base raw sa sinaunang kwento, may nakitang mga nagliliwanag na bangka sa karagatan na tinawag na Parao. Hanggang sa ito na rin ang naging taunang pagdiriwang sa naturang bayan. Ito yung time din na ma-share namin ang aming talents, not just giving services to the Pilareños, but kumbaga pampasaya sa buong Pilareño po. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 74 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.